Good day mga riders, Renzo Classic and welcome back to my channel. At matagal-tagal po tayong hindi na nakapasok dito sa may Yamaha Greenfield District. At tara, samahan nyo ako, pasok tayo sa loob at tingnan natin kung ano na ba yung tsura nito ngayon. At siyempre, re-reviewin din natin yung isa sa pinakasikat na scooter type na motor ng Yamaha. So last year, nireview ko yung NMAX TechMax Turbo YE CVT. So for today, re-reviewin naman natin yung another YE CVT na scooter type na motor, ang Aerox 155. On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back. Alright, YECVT stands for Yamaha Electric Continuously Variable Transmission. Ito yung bagong technology ng Yamaha that electronically controls the transmission for enhanced performance. Meron din po itong features like riding modes na sports and touring and a manual like downshift function for better control, engine braking and acceleration. At meron din po itong turbo sensation na kagaya ng sa Yamaha NMAX Turbo. So obviously, ang motor nito at ang Yamaha NMAX TechMax are high technology scooter type na motor and it's still trending for this year 2026 kasi nilabas po ito last year lang in 2025. And this Aerox SP155 is a keyless ignition, so just press and twist and good to go ng motor na to. At equipped na po pala ito ng USB Type-C power socket na kung saan ay pwede mong i-charge ang iyong smartphones or any other small gadgets as you ride. And also this keeps you powered on daily commutes and long trips, kaya hindi ka na mahirapan. At another thing na nagpaganda sa scooter nito is ito po ay equipped ng rear sub-tank suspension that enhances the aggressive styling of the Aerox SP. Kaya mas lalong umangas yung datingan nito mga ka-riders kasi nagmukha siyang truck inspired na nagbibigay ng premium high performance aesthetic para sa isang rider, which is kadalasan dito sa Pinas tayong mga Pilipino ay mahilig sa mga racing kaya sa lahat ng mga scooter type na motor, ito pong Aerox ang pinaka-aggressive yung datingan. So tingnan mo, sa harapan pa lang parang alam mo yung parang susugurin ka. So ganyan kaganda, ganyan kaastig, ganyan kaangas yung Aerox SP. At pagdating po sa kanyang fuel tank capacity, ito po ay merong 5.5 liters, so it's good enough para sa ganitong klase na motor. At ang motor po pala na ito mga riders ay equipped na single channel ABS. So pagdating sa kanyang likuran, ito po ay naka hydraulic single disc brake. Pero gayon pa man, kahit naka single channel ABS siya, ay equipped naman po ito ng TCS or the Traction Control System. So panalo mga riders dahil marami siyang mga added safety features sa motor na ito. At pagdating naman sa kanyang engine displacement ay same pa rin naman, 155cc na naka-liquid cooled 4-stroke single overhead camshaft 4 valves single cylinder na mayroong maximum horsepower na 15.4 at 8,000 RPM at na maximum torque na 14.2 Newton meters at 6,500 RPM. And the transmission type is B-belt automatic and of course, fuel injected po siya. At balikan po pala natin mga ka-riders, ito po palang kanyang meter panel ay naka 4.2 inch high definition TFT display with turn-by-turn navigation. So lahat po ng mga necessary thing as well as the advanced features ng motor na ito ay makikita nyo na po dyan sa kanyang meter panel. O diba, so ganyan kalupit at katindi itong bagong Aerox 155 SP. At syempre mga ka-riders ay hindi tayo nagpahuli, no? Syempre inupuan natin itong motor na to para malaman natin kung gaano ba ang kanyang seat height at kanyang ground clearance and also kung ano bang magiging itsura natin pagka tayo nakaupo sa ganitong klase na motor. So naka very upright position yung forma natin dito, tapos medyo malapit lang yung kanyang handlebar sa katawan natin. So mas madaling i-maneuver yung ganitong position, no, para sa akin. Now yung pagdating sa legs ay naka standard riding position, so medyo manageable, no, mas komportable din kasi diretso yung upo mo nito eh. Hindi siya yung aggressive talaga na tulad ng mga sports bike. Okay din mga ka-riders, walang magiging problema. Hindi mangangawit or mangangalay likod mo pagka nag-long ride kayo. Ngayon naman pagdating sa kanyang OBR, yung angkas mo, medyo tingin ko rito, mas nakaangat siya sa'yo. So kitang-kita niya yung nasa harapan, no? So ganun yung magiging tsura ng OBR mo dito. At pagdating sa kanyang ground clearance, ito po ay merong 145mm at may wet weight na 130 kilograms. So very manageable yung bigat. At ang presyo po ng Yamaha Aerox 155 SP ay 163,900.
Now kung tight yung budget nyo at gusto nyo naman ng monthly installment ay mag-down lamang po kayo ng 12,300 and for 3 years to pay ay 8,465 and for 2 years to pay 10,649 and 1 year to pay is 17,350. Now you do the math and tingnan nyo kung saan kayo mas makakatipid. Alright, so hanggang dito na lang po muna tayo at Renzo Classic po. Thank you for watching. Maraming salamat po. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now